sa Game 2 of this Best of 3 series, our final series of this Saturday special for week number 2. Onyx Philippines ang nakalamang kanina sa Game 1 after that late game comeback. Maka-comeback naman ba ang Aurora Gaming ngayon sa Game 2 para patagalin ang ating serye? Pasok na tayo sa Land of Dawn. Kagura ang gamit ngayon dito ni Super Frings. And if you think about it, ito pa rin yung masasabi nating mas komportable para sa Aurora. They have yung Moskov to get to the late game damage. Tapos may Lancet ka pa rin naman kay Demon Kite. Edward with the Uranus. And What? Super Prince. Ipaglaro sa Kamatayan. kamatayan. Oo. Sinayaw agad pare. Level 1 pa lang. Alam niya for a fact na, well, napaflicker naman siya palayo. So that is still a net win mula sa Aurora Gaming. And napaka-importante niyan dahil yung first turtle of the game, pa-cooldown pa lang ang kanyang flicker by that time. Vertical Vertical? Ang lala. May hilda kasing kasama. May hilda kasi. Alam mo, ano eh, rule yan eh. May mga rule sa MLBB. Kapag jungler ka, lagi ka mag-start sa hilda side. Pero Oh, ay punish mo laki kay Light. Dito kay Kiko. Ano buhay pa rin? What the traceless na heal pa ng Surge of Life. Pero dito naman yung ibang members ng No Aurora. way. Nag-save flicker lang. Takbuhan na. Wala na yung mga greens. Mag-escape po ang Onyx. Wow! The micro coming in from Onyx Philippines. Unang-unang, I'd like to commend yung naging magandang call ni Light doon. Alam niya na wala ng traceless, maagang flicker Jeet Kundo. Pero yung wala eh, na micro pare. Napakasakit para sa Aurora. I can feel the pain nung Yura tsaka nung Chono nag-compete na ng mga spells nila. Tapos, ginanon ka ng isang Yisun Chain at wala kang magagawa. Isang Uranus. Anong gagawin mo, Fer? First skill. First skill First skill ka. Alam mo, parang sabi ni... I mean, nag-level 4 naman si Demon Kite. Pero ramdam nila parang, pre, ninakama tayong dalawang green, pre. Oh, medyo maalat. my goodness. Kumbaga may aftertaste yung team fight na yun. Sour taste. Oo, pagka nunok mo, medyo masama sa Oh my panlasa. goodness. Pero Aurora ngayon, nakakalabang ata sa turtle take. Ayun po, pasok si Brusco. May batang likuran. Napakitang ultimate mula kay Yue. Nakuha pa rin ba ni Demon Kite yung pagong late sa aksyon. Si King Kong, dalawa ang makakuha ng Aurora. Climbing back into this game. Sila may hawak ng gold lead. At yun naman ang maganda, no? Yung power spike pa rin naman ng Aurora ay nandyan. Light going in for the poke against Super Prince. And this is the beauty of having a Lancelot. In fact, sobrang warm up na nga itong Lancelot na to ni Demon Kite. Last game, Lancelot din gamit niya. Oo. Tsaka mukhang praktisado yung combo nung Cho tsaka nung Kimi. Yung knock-up with the traction pulse, walang takas. Yung Onyx. At we didn't even have the flicker no moment na yun. And that, what really made it perfect para sa Aurora is after makatakas doon ni King Kong, hindi sila katulad natin na sobrang nalungkot dun sa mangyayari. At ang instant nung reaction from Demon Kite, nag-level 4 naman ako, kaya kong kumontest nung turtle. In fact, dahil low si King Kong, parang hindi na nga natin kailangan talaga pumalag dun sa turtle fight dahil hindi makakalaban yan. Rush. Ganda nung rush mula sa Aurora. And Aurora Gaming, no, yung awareness nila sa mga ganitong classic play gives them the lead. 1.3k already. A very interesting item pickup here from Edward. Ang pinakaunang item niya dito ay Oracle. Kumbaga kaninang napapansin natin no, kay Lanzu sa ating second series ay kadalasan dominant size or tanky, quote-unquote tanky items ang ating mga nakikita. Pero looking at our Infinix in-game equipment, Oracle per sa item, tas naka-chinelas lang. Alam din niya kasi na parang hindi naman talaga fight ready sa first turtle, ang side ng Onyx, and might be in the second turtle, which is interesting kasi kapag naka-funneled core ka, katulad ng Yisun Shin, tapos fighter ka dun sa may gold lane, gusto mo makuha yung mga first turtle. Nahuli nila si Light dito with a title strike mula kay Brusco and the Tsunami Slam to pick off the Cho. Paano may hawak na momentum ang Onyx Philippines dito sa may middle lane? Pero tulad nga sinabi ni Wolf, parang hindi pa naman kasi fight ready ang Aurora. At ang best part doon ay walang kinailangan di ba itong battle spell. Ang side ng Onyx Philippines, Aurora Gaming pa rin naman ang may hawak ng lead. In fact, kontrolado din ni Edward ang kanyang wave doon sa may bandang top lane. Kaya naman sa turtle pit na ito, may uuna pa rin ang Aurora Gaming. Potentially, sa kanila din mapupunta and sinusustain lang ni Kelra itong lane na ito. Yeah. Pero parang may timers, no? May timers dito yung Onyx. Kasi pag late game na, pag lumabas na yung anti-crash na kay Edward, parang may damage problem din yung Onyx. Pero Demon Kite, hawak na yung pagong dito, Kirk. Binabaril-baril niya yung Uwe. And makukuha ni Demon Kite yung pagong. Pero lumalaban pa ang Onyx. Flicker mula dito kay Brusco. Naabot na si Demon Kite. Hindi nakapag-puncture out. SOD mula kay Demon Kite. Papasok ba? Nandito rin Moscow sa may mataunahan. Double kill para kay Edward. Tumumba pa si Super Prince. Apat na nawala sa Onyx. ROI na ROI doon sa SOD mula kay Domeng Kite. Ang dami nila nakuha kill. Nakapag-plato pa, may turtle pa.
Parang kompletos regados pala yung nangyari doon sa Aurora. It's the perfect scenario para sa Aurora. Nakuha nila yung turtle. Although, they had to give up itong si Demon Kite. Maganda nga naman talaga yung trade-off na nakuha nila. On top of that, nakakuha pa sila na push dun sa may top lane. And itong nakita, sinasabi natin doon sa Joe na parang walang masisipa. Well, ang kailangan niya gawin is, dahil puro melee ang side ng Onyx, all he has to do is to pop yung kanyang Jeet Kundo at may flicker na kasama, mala AoE stun na rin yung ginawa niya. Parang implosion na rin. Brusco! May beautify si Dominic dito, hindi siya mahuhuli. Knock up mula kay Light, yun lang talaga yung hanap niya. Lumipad lang si Brusco, si Kelra, and mapapatay nila yung CC and Aurora again with 4K gold lead in this game. Medyo nahihirapan na si Kendra. 0-2-2 in this game. The Vengeance is still under cooldown. Noong nangyari yung laban na yun at tuloy-tuloy lang ang pag-push ng Aurora Gaming. Lumalaki na nga kanilang gold lead at mukhang kailangan tigilan ng Onyx Philippines yung nangyayari. Ano bang step by step? Ano bang unang step dito para sa Onyx Philippines, pare? That's difficult kasi na-miss nila yung timing nila. Yung second turtle, yung tingin ko pinaka-crucial dito, and hindi ako magugulat kung ang Aurora talaga ay manalo na sa game nito just off of that. Siguro ang pinaka-saving grace dito sa Onyx is kapag may magandang curtain call si Kelra nakapag-sustain sila afterwards, and Brusco stunning up the backlines. That could be the dream. Ang pinaka-malaking question mark is kaya ba? Oh my goodness! Hinintay! Oh my Yung God! tidal strike, pinalabas yung puncture muna. Brusco lumalaban pa rin, pero SOD mula kay Dominic Kite. Pumasok sa tatlo. Aray But ko hindi, po, boy aray pa! ko po. Nag-flicker si Kurt para my maabot. God. Yung Moscow sa may bandang likuran, pero nanlalo pa si Kurt. Lumaban si Super Fritz, nag-dash in, pero napakakunat nung metal ni Edward. Biruin mo, nananahimik si Demon Kite doon. Dadaan na lang. Alam niya na may paparating na Kalea. Pero natimingan pa rin yung Thorn Throws and no escape mula dito kay Demon Kite. Nag-iinit din si Kuya mo, Brusco. May nagtanong ka kung ano yung step-by-step process. Sinabi ko mahirap. Sinabi ko halos imposible. Onyx may impossible. Magic eh. Magic. May magic eh. Alam mo, minsan yung mga magic dapat di nire-reveal yan eh. Oo. Bawal ka magkaroon ng step by step sa Onyx, magtiwala ka lang. Pero to, tiwala si Edward na ang taas ng sustain niya with the brute force, Oracle, mataas ang kanyang resilience. So, literal, parang walang kill threat kay Edward ngayon. The unkillable Uranus. Oy, ayun lang. Binubukan. Brusco. Kasi nag-dash out lang kasi may brute force. Ang bilis bumawala nung tsunamis lang. Tinesting yung kahunatan dito ni Edward. And looking at our Infinix Handcam, yan naman talaga ang itsura ng nagawa YSS. Traceless traces lang. Napakalinaw, napaka-smooth. And, well, napakasakit at napakakunat din ni Edward. Kaya naman kontrolado pa rin ng Aurora ang larong ito. Makakakuha ng Torre doon sa may bandang itaas. At huwag natin kakalimutan, yung tatlong pagong ay napunta din sa kamay ng Aurora Gaming. At mukhang babakuran na rin nila yung purple buff ng Onyx Philippines. Sana magkaroon din ng handcam yung mga Uranus players, no? Oo. Ang dami sigurong pinipindot niya, no? Oo. First game, first game. First game, first Yun game. ang literal Shop. smooth lang. Smooth Check shop, lang, check pare. shop. Oh, nako, ito na yung ito na yung masakit sa ulo ng Onyx. Buo na yung blade armor or dominant size, depende kung anong trip ni Edward Bilin, pero malapit nang matapos yan. So, parang ang dami na mawawalang damage sa Onyx. Yeah, and isa pang mapwedeng mabuo in just a few minutes or few seconds even itong kay Dominic Kite, the Trinity. There's no hero from Onyx na kayang humarap sa Moscow later on. King Kong with the BOD rush. Oo, well, to be fair, kaya din namang sumabay ni Kelra against Dominic basta may vengeance. But that is, what, 2.5 seconds? Yun lamang yung window na kayang sumabay ng CC against a Moscow na may Trinity build. Kaya naman kung sinisilip natin ang ating damage dealt, hindi ako makapaniwala na kahit yung mga Uranus games natin so far, napanood natin today, naging second in most damage dealt and number one in total damage taken ng mga Uranus. Hindi ko alam kung kaninong idea yung lagyan ng damage increase, yung Ionic Edge, depende sa kanyang passive. Oo, wait lang Super Prince. Prince, stunnable, naka-dodge, flicker, grabe yung mga micromechanics. Ayun Pero lang! Traction pulse! Abot, sinubukan pa ang outlay with the ultimate pero hindi umabot yung kanyang payong. And Edward again leading the charge here. Aurora securing a huge lead, 5.6k yung hawak nila, and diretso sila sa Lord. Ang layo na pare, nanggaling na QC papuntang Cavite, pero nahuli pa rin. Ang pinakamasakit doon para sa Onyx, bukod doon sa Lord na patapos na, nag-commit ng flicker si Super Fritz doon for 2 more minutes. Nawala yung surprise factor ng Kagura na may big burst.
and Rora will just collect the Lord. Yeah. Ang bilis. Hindi katulad ng previous game na matagal sila mag-siege. This time, meron silang 2 marksman to take down turrets. Titipin na lang, sabi ni King Kong, ang kunat mo, parts. Ang sabi ni Edward, bakal ako. Bakal ako. Wala naman na kasi talagang magagawa pa. Tapos ayan na, yung pinaka full combo ng Uranus. First skill, second skill. Tapos saktong banat lang. And look at the space na nakikreate ni Edward on this Uranus. At makakatore na nga sa may bandang gitna. May Lord pa nga doon sa taas. At mukhang idediretso na agad ng Aurora Gaming. Papaputukin muna nila. Pero pipigilan ni Kenra ang tanong. Ay, hindi na nga makakaabot pa. Yeah. May Iron Defense kaso ang problema ng On, di sila makalabas, nakabantay si Iron Man. Wala yun, tingnan mo parang ano yun eh, parang mas patindi para sa Grok kanina yun eh. Bakal talaga yan, mamin. Wala na yung Holy Defense sa mid. May Lord pa na naglalakad doon sa top lane. Demon Kite also setting up the tri-waves ng Aurora. Wala na rin yung Holy Defense sa itaas. Tsaka parang Yi Sun-shin lang talaga yung late game na inaabangan natin. Si Kirk, half HP na agad. Si Kendra ngayon ay magsusustain with a curtain call as well. Babagsak na ang inhibitor turret. Super Prince, no flicker is available. Yun ang bastong Lord sa SOD. Di tatama. Pero si Lord Men at si Edward, yun lang kalaban ng Onyx actually. Grabe si Edward Men, tinetesting niya yung damage niya, tinetesting niya yung kunat niya. May Sabi Fury niya, pa. napakakunat ko pala. Pero ito tinesting Ay! niya, nag-purify. Wala yung Tidal Strike, so go time para sa Aurora. Light Dome, Oh, no! napasobra ata. Napasok with the flicker. Pero nandito pa rin naman si Doming at si Demon Yan na. Kite. Sa may bandang likuran, Doming Kite with the tower lock and Aurora equalizes the series and we go to 3. Game 3 secured para dito sa Aurora Gaming. At katulad naman ng serye nila kahapon against the MSC Champions, papaabuti nila down to the wire against the defending M-Series Champions. We prescribed para sa side ng Aurora na i-force etong Onyx na kumuha ng Funnel Core. Kung hindi man utility jungler, Funnel Core